Ngayon, sisilipin natin ang aklat ng pahayag para talakayin ang isa sa mga pinakamalakas at aaminin ko medyo nakakakilabot na propesiya. Isang pangyayari na sinasabing babago sa buong mundo, ang digmaan sa Euphrates. Alam nyo, sinasabi mismo sa aklat ng pahayag na hindi lang ito basta kwento. Isa itong mensahe na may kasamang pagpapala para sa mga makikinig at uunawa. Kaya naman, halika't subukan nating alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Isipin nyo ang aklat ng pahayag na parang isang divine blueprint. Hindi ito yung mga hula na pwede mong hulaan. Detalyado ito, parang plano ng isang arkitekto na inilatag ang bawat hakbang patungo sa mga huling araw. At ito raw ay para maging gabay ng mga mananampalataya. Okay, so para maintindihan natin itong digmaan sa Euphrates, kailangan muna nating makita kung saan ba ito sa malaking timeline ng propesya. Well, nangyayari ito sa loob ng isang specific na panahon na tinatawag na 7 taon ng paghihirap. Itong 7 taon na to, hati sa dalawa. Yung unang 3 kalahating taon, parang panahon ng paghahanda. Pero yung ikalawang kalahati na tinatawag ding matinding paghihirap, dyan na raw nagiging sobrang intense ang mga pangyayari. At sa loob ng panahong yan, may tinatawag na 3 paghihinagpis. Mapapansin nyo, pataas ng pataas ang tindi. Mula sa spiritual na atake, aakyat ito sa isang malawakang pisikal na digmaan. At yan, yang ikalawang paghihinagpis na yan ang focus natin ngayon. Ito, importante to. Linawin natin na ang digmaang ito ay hindi basta-bastang giyera ng mga bansa. Inilalarawan nito bilang isang direktang paghatol na nagmula sa Diyos at magsisimula ito sa eksaktong sandali na mag-umpisa ang ikalawang kalahati ng paghihirap. At ang propesya, sobrang specific. Isipin nyo to, sa iisang digmaan lang, 1/4, 1/3 ng natitirang populasyon ng mundo mamamatay. Grabe yung scale nun, di ba? Magsisimula raw ang lahat sa isang utos. May 4 na anghel na nakagapos at matagal nang naghihintay para sa eksaktong oras, araw, buwan at taon. Ganun ka-precise. At kapag pinakawalan sila, yun na ang simula. At narinig daw ni Juan ang bilang ng hukbo, 200 milyon. 200 milyon! Hindi ko alam kung paano i-imagine ang ganyang karaming bilang sa isang army. At hindi ito ordinaryong hukbo. Yung mga kabayo, inilarawan na may ulo raw ng leon at bumubuga ng apoy, usok at asupre. Sumalinaw na malinaw, hindi ito hukbo ng mga tao. Isa itong hukbong demonyo na pinakawalan sa lupa. Pero, alam nyo kung ano ang pinaka-shocking sa lahat? Kahit pagkatapos ng ganito kalaking trahedya at pagkawasak, sinasabi sa pahayag na yung mga nakaligtas hindi pa rin daw nagsisi, tumigas pa lalo ang puso nila. Okay, so nakakatakot, di ba? Pero ang purpose nito ay hindi lang para takutin tayo. Ito ay isang malaking babala na, sa kabila ng lahat, ay may kasamang pag-asa. May paraan daw para makatakas. Tingnan natin kung ano yon. Natural, ang tanong ay, sa gitna ng ganitong kaguluhan, may pag-asa pa bang makaligtas? At ang sagot ay oo. Pero, hindi sa paraan ng pakikipaglaban sa digmaan, kundi sa pamamagitan ng pag-iwas dito, ng buo. Dito ngayong pumapasok yung talinghaga ng 10 dalaga. May 2 grupo. Yung matalinong dalaga, sila yung mga handa, may sapat na langis para sa ilawan. At sila raw yung mga mananampalatayang protektado at hindi makakaranas ng darating na paghatol. At hindi ito nangangahulugan na magtatago sila sa mga bunker. Hindi. Ito ay isang supernatural na proteksyon. Sila'y ililipat mismo ng Diyos sa isang inihandang lugar ng kanlugan, malayo sa lahat ng kaguluhan. So dito na nagiging personal ang lahat dahil ang propesiyang ito pala hindi lang siya isang kwento tungkol sa mangyayari sa malayong hinaharap, isa itong napaka-urgent na mensahe para sa ating lahat ngayon. Kasi ang totoong punto ng pagbubunyag sa mga ganitong pangyayari ay simple lang, ang gisingin tayo para ma-realize natin na importante ang paghahanda. Ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. So ang tamang response daw dito ay hindi yung pag-iimbak ng pagkain o paghahanda ng survival kit. Ang panawagan ay palakasin ang ating spiritual na buhay para maging handa, para maging tulad ng matalinong dalaga na sasalubong sa pagbabalik ni Kristo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to.
Ang malayong propesyon na ito ay nagiging isang napaka-personal na tanong para sa bawat isa sa atin. Sa harap ng lahat ng ito, kumusta ang paghahanda mo?